si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na wala siyang planong magbitiw ng kanyang pwesto sa kabila ng umano'y ninanais na pagtakbo sa susunod na eleksyon. Inihayag umano ng bising presidente ang kanyang muling pagtakbo sa kanyang naging talumpati sa Davao City kasabay ng deklarasyon na hindi natatakbo sa susunod na eleksyon ang kanyang mga kapatid na sina Mayor Baste at Congressman Paulo. Walang partikular pang binabanggit kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan, kung saan sa darating na halalan, kinakailangan makapaghalal para sa posisyong senador, kongresista at lokal na opisyal. Samantalang mananatili pa hanggang 2028 ang termino ni Duterte bilang bising presidente. Nilinaw ng Commission on Elections na mas prioridad ng ahensya ang 2025 election kaysa sa isusulong na People's Initiative. Francis Riodique para sa balita. Nanindigan si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi isasakripisyo ng ahensya ang preparasyon para sa paparating na 2025 elections. Ito ay matapos ang pangambang sumabay ang pagpaproseso ng ahensya sa isinusulong ngayon na People's Initiative. Matatanda ang ipinahayag ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na sa loob lamang ng 3 buwan ay makukuha na nito ang target na bilang ng PIRMA. Ito naman ay kinagalak ni Garcia, ngunit kung mas matatagalan pa ito, nangangamba ito na sa 2026 na ito maa-accommodate. Ito ay dahil sa napakahaba umano ng proseso nito mula sa verifikasyon ng mga pirma, procurement at pagsasagawa ng plebisito na siyang masasagasaan ang preparasyon sa 2025 elections. Kabilang umano sa preparasyon ng ahensya ay ang pagdedesisyon sa makinang gagamitin sa eleksyon at pagsasaayos ng listahan ng mga botante. Ayon sa COMELEC, tinatayang 3 milyong bagong botante ang magre-rehistro para sa nasabing eleksyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sinang-ayunan ni Senator Win Gatchalian ang inisyatibo ng Department of Education na pagbabalik ng dating school calendar na magsisimula ng Hunyo at magtatapos ng Abril o Marso. Aniya, ito umano ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na makasama ang kanilang pamilya sa panahon ng tag-init o summer. Dagdag pa niya, kung maibabalik man ito ay makakapagbigay ito ng mas mahabang panahon sa preparasyon sa eleksyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. El Nino titindi pa sa Pebrero. Petsa ng palugit para sa PUV consolidation pinalawig hanggang Abril. VP Sara Duterte walang balak bumaba sa pwesto sa kabila ng planong pagtakbo sa 2025 polls. Dole, nais tutukan ng mga makabagong trabaho para sa mga Pilipino. Higit 4,000 pamilya sa Central Visayas inalis na sa poverty list nitong 2023. SB19 tuloy ang concert sa Japan sa Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay Regional Director of Department of Social Welfare and Development o DSWD Shalane Marie Lucero, mahigit 4,000 kabahayan sa Central Visayas ang tinanggal na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2023 dahil itinuring na sila ay nakaahon na sa kahirapan bilang resulta ng pagtanggap ng suporta sa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program at ngayon ay self-sufficient na. Ang Social Welfare Development Indicator SWDI na isinagawa ng ahensya ay naglalayong alamin at subaybayan ang pag-unlad ng kapakanan ng mga sambayanan ng 4Ps.
sinabi ni Lucero na ilang miyembro ng pamilya ng 4Ps ay nagtatrabaho na sa mga pribadong kumpanya at local government units habang ang ilan ay nagtatrabaho sa barangay o bilang mga overseas Filipino workers o guro. Karamay ng kasalukuyang administrasyon ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapalawig nitong magbigay ng mga trabaho na siyang isa sa mga layunin ng Bagong Pilipinas Campaign. Alamin ang susunod pang impormasyon sa balitang ito. Bahagi ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapalawig ng Bagong Pilipinas Campaign na makapagbigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino na siya ring magpapaunlad ng ekonomiya at pamayanan. Ayon sa pahayag ni Secretary Bienvenido Laguesma, kabilang ang mga kampanyang ito sa Philippine Labor and Employment Plan sa taong 2023 hanggang 2028, kung saan nakatutok ito sa pagpapaunlad ng trabaho, pangangasiwa sa mga manggagawa, proteksyon at kapakanan at mga patakaran sa industriya ng paggawa. Kabilang dito ang kanilang pagtukoy sa isyu ng mga hindi tugmang trabaho sa mga manggagawa, pagsusupply ng trabaho mula sa sektor ng pamahalaan, mga pagsasanay ng bokasyonal na edukasyon upang mas mapaunlad ang kakayahan ng mga manggagawa. Dagdag pa rito ang pagtalakay sa mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawa kung saan binigyang diin ang pagtaas sa sahod ng mga pribadong sektor sa 15 rehiyon sa Pilipinas. Sa layuning mapalawig ang Bagong Pilipinas sa sektor ng paggawa, pahayag ni Laguesma ipagpapatuloy ng kanilang ahensya ang pagbibigay ng tapat na serbisyo para sa mas maginhawang buhay sa mga manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang paghihikayat ng pamahalang lungsod ng Quezon sa mga estudyanteng nais ipamalas ang kanilang potensyal at angking galing sa inobasyon at pagnenegosyo sa pamamagitan ng Startup QC program. Ngayong taon ay magsasagawa ng Startup QC Student Competition, ang programa kung saan layon nitong mailabas ang pagkamalikhain ng mga estudyante na may papremyong 100,000 piso. Para sa mga interesadong aplikante ay mangyari lamang na magtungo sa kanilang website na nakatala sa inyong mga screen upang makapag-register. Ang deadline ng pagsali ay sa ika-16 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, El Nino titindi pa sa Pebrero. Petsa ng palugit para sa PUV consolidation pinalawig hanggang Abril. VP Sara Duterte walang balak bumaba sa pwesto sa kabila ng planong pagtakbo sa 2025 polls. DOLE nais tutukan ng mga makabagong trabaho para sa mga Pilipino. Higit 4,000 pamilya sa Central Visayas inalis na sa poverty list nitong 2023. SB19 tuloy ang concert sa Japan sa Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kinilala at pinarangalan ng Coast Guard District Palawan o CGD-PAL ang mga tauhan nito na nakadeploy sa West Philippine Sea, partikular sa Coast Guard Station Kalayaan Island Group, kasama ang mga substation nito sa ginanap na flag raising ceremony nitong kamakailan sa Puerto Princesa City. Iginawa ni Commander CGD-PAL CG Captain Dennis Rem Labay sa mga tauhan ang Award of Coast Guard Bronze Cross Medal and Ribbon bilang pagkikilala sa kanilang kabayanihan at pambihirang serbisyo sa publiko sa panahon ng kanilang panunungkulan. Magandang balita para sa ating mga tsuper ng jeep, extended ang pag-consolidate para sa PUV Modernization Program hanggang Abril. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hiling ng mga operator ng jeepney na i-extend ang deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program.
Ito ang kinumpirma sa isang pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil kung saan sinang-ayunan na ng Pangulo ang rekomendasyon ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Imbes na magtapos ang deadline ng consolidation sa January 1, na-extend ito hanggang katapusan ng Abril. Ito ang pangalawang beses na na-extend ang deadline. Ayon kay Secretary Garafil, makapagbibigay ito ng oportunidad sa mga nagnanais na makasali sa consolidation ngunit hindi nakaabot sa cut-off. Matatandaang kinundina ng ilang transport group ang PUVMP dahil sa walang kakayahang bumili ng modernong jeep ang mga operator. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Maaaring mas tumindi pa o magpatuloy ang epekto ng El Nino hanggang sa susunod na buwan. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAG-ASA, kung saan unti-unti rin namang babalik sa normal ang temperatura pagsapit ng Abril, Mayo at Hunyo. Mula Pebrero hanggang Abril, maaaring makaranas ng mas mababa sa normal na pag-ulan sa karamihang bahagi ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, El Nino titindi pa sa Pebrero. Petsa ng palugit para sa PUV consolidation pinalawig hanggang Abril. VP Sara Duterte walang balak bumaba sa pwesto sa kabila ng planong pagtakbo sa 2025 polls. Dole, nais tutukan ng mga makabagong trabaho para sa mga Pilipino. Higit 4,000 pamilya sa Central Visayas inalis na sa poverty list nitong 2023. SB19, tuloy ang concert sa Japan sa Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.